Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Kaya magandang video pa nila. 99.3 Kakampi sa partido. Dan 1.9 BBS sa Sudan Dinaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga pagkabarilaga po sa ito, pasisya na po kamo na late. Tulikan na kanigit na problema teknikal, hindi po sa yung studio. Para ito sa ito mga baratang amay, hindi po sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Huwebes kita mo niyan na Agosto 8, taon 2024. Kita po lang sabihanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsud dyan sa Lingkuran area, siliban sa 99.3 sa KM Kakampi Partido area. Asin ba po sa BBS-FM 91.9 dili po sa Naga City. Sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kay Barang Kuskin Palma sa Lalo Tigigal. Ako po si Jun Bernas, mahapon sa ilo ka mga baretang nyan. Ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga barata ko dyan ay Senado Nasional, siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos ang PUB modernization sa ibungkan pangapunan kang Paibinos na senador na inisusubimiron. Sigun kay Presidente Marcos na siya uyon sa rekomendasyon ka mga senador, dinunita 80% na sa mga kubarta nag-consolidate asin na 20% ang daiba. Ilawan doon ka Presidente dahil pwede mag-adjust ang mayoriya sa minoriya, kaya dagos ang PUB modernization. Pigino mga Presidente na dahil ipiga-apritaran na ulit na 7 beses na nga ining napospond. Sigun pa saya, pwede na ang 20% ang mag-desilir sa buhay kan sang 2%. Sabi pa ka Presidente, mayoriya ang sa pigilan nyo, kaya dagos ang PUB modernization program. Nagpasalamat man ang Department of Transportation kay Presidente Marcos inuliman sa pagsuporta kani sa PUB modernization. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tulos na kinontra kandidato ng Kamara ng Representantes ang resolution of both houses number 8 na isinagat ni Ilocos Norte Congressman Angelo Barba na nagtutulod na maparaba sa 5 taon ang termino ka mga kongresista pagkali sa presente 3 taon sa pagiban kang pag-abyenda sa konstitusyon. Sigun kay House Majority Leader asin Zamboanga Congressman Manuel Jose Dalipi, ang hapot ang sulamenting itinutulod sa nakang Kamara. Siraram kan liderato ng Speaker Ferdinand Martin Romualdez iyong pag-amindar sa mga economic provisions sa 1987 Constitution. Sigun pa kinalipi, mantinido nasambit ang advokasya na pinagtutubunan nindang makakarahay para sa nasyon asin na susuportahan ang Pilipino. Pinaginugbaman ng Dalipi ang mga nagtutulod na ang itutulod ng economic tchatcha na nakaparaman sa resolution of both House number 7 na nakapasad na sa ikatulos inuguling pagbasa asin na ipadrana sa Senado. Dagdag pa kani ang itutulod ni Barba na constitutional amendments na pampolitika siltong batra ng pagkakabaraga sa mga namanuang Pilipino para sa pagludahan na ini para lang sa sariling kapakanan o interesa nindang mga kongresista. Pinapaginudun ng Department of Education na ang mga eskulahan na dapat sinda mangrekta ng mga nagbabayaran halin sa mga estudyante at sa mga paratukdo sa kamusta public as in private elementary as in secondary schools sa panahon kang enrollment period as in iba pang pagkakataon sa interong panahon kang school year. Sa DepEd Memorandum number 41 Series of 2024, sinasabi na
reiteration kan no correction policy sa mga eskwelahan mismong ipinaginumdum ni Education Secretary Sani Angara sa mga field as in school officials ang istriktong pagkabawal sa pagpapabakan ng mga tiket o koleksyon ng mga kontribusyon ano mga klase ano sa mga estudyante asin mga paratugdo sa pampubliko sa pribadong eskwelahan maging kolehiyo sa mga universidad sigun sa DepEd sakop kang provisyon ano sa mga tao para sa anumang proyekto o katuyuhan baging voluntaryo man o dai. Alagad, dahil masakop na nasambit ng pulisya ang membership fees sa Red Cross, Girl Scout of the Philippines, as in Boy Scouts of the Philippines, siliman ang mga kontribusyon ka mga madura kasi lima pang donors as in stakeholders para sa suporta sa Bayo High Schools. Patalig ka ngayon siya ang gabos na dahil masunod sa nasambit ng prohibition na pwedeng mapatawan ng kastigong multa o kung dahil man pagkakapreso. Duwang bangko halis sa Cayman Island ang nagparawaskan na mga sertifikasyon na de existido at sinasabing offshore account. Sabi ni Commission on Election Chairman George Elwin Garcia, sinabi Garcia, nakipag-order siya sa Scotia Bank as in Cayman National Bank online taganing Haputon. Kung ikwa mga bank account sa saitan sistema, sararong ka sa iyong pangaran. Siguro kay Garcia, sinimpag siya ng bayo siya account as in bayong pangaran na siling sa saitan system sa saydang bangko. Sigun Pagi Garcia, ipipresenta niya ang bank certification sa Pidya Ngunyan Aldaw. Terikot na semana, Piga sabit na naman ni Sagip Patrice Congressman Rolante Marcoleta si Garcia sa panibagong duwang offshore bank account sa Cayman Islands na sumot na karasibin ng mga deposito halis sa mga bangko sa South Korea. Alagat ni Question Garcia, ang transaksyon asin sinabi ng katalang individual ang matrayin pong nagdeposito ng kwarta sa sumut mga bank account sa ilang kampanaran ni Marcoleta. Erot naman ay nako ni Garcia na siya ang sinasabi na opisyal kan full body, alagad pinigaran niyang may anuman na foreign bank accounts o mga pagrugaling sa ibang nasyon. Inagadyaman sa NBI asin man sa AMLAC na formal na imbisigaraan ang mga akusasyon asin nagparawas ng secrecy waiver laban sa mga impulto na bank account. Erot naman sinabi kan pamayipang Gomanek na hinahanap niya ang pagkasangat ng mga kaso laban sa mga individual na nasa likod ng sumot na demolition na job. Ang Kakabani Network News. Network News. Kakakabi Network News. Network News. Jugalas, lapas, kakakabi mo. Para sa gabos na mga Pilipinong gustong magkaharong. Sa kunyan, sinabi ni Alcazar na target din ng matapos ang dosing housing units sagod sa 2028. Alagad posibleng maglangkaw din sagod sa 3.2 billion pesos o 3.2 million na housing unit na depende sa resulta kan magarantiya para sa subsidiya. Dahil naman ipinahagi ni Presidente Marcos na target kan sa administrasyon na makagibo ng 6 milyon na housing units sa sayang bilog na termino. 1 milyon kada taon, alagad day inaabot kan bisud sa nakaliis na 2 taon. Nagbaba sa 1.62 bilyon ang bilang ng mga Pilipinong mayong trabaho sa Pilipinas karang talikod na Hunyo kan taon na presente basado sa pinaluwas na panibagong datos kang Philippine Statistic Authority ngunya na ukasugma. Sa sarong press briefing, pig-report ka National Statistician asin PSA Yusek Claire Diris Baba na mas mababa ini kaysa sa nairestrong 2.11 bilyon na Pilipino na mayong trabaho kan Mayo taon 2024 asin 2.23 bilyon man karang talikod na June 2023. Ang bilang kan mga mayong trabaho kang Hunyo nagpapahiling ng 3.1% na unemployment rate kang Hunyo na mas mababa kung ikukumpara sa 4.1% na nairestro karang talikod na Mayo asin 4.5%
nairehistro man kang Hunyo taon 2023. Mientras tanto, nagmaraynaman ang employment rate sa nasyon kanang tilikod na Hunyo, nalubilangkaw sa 96.9%. Masalangkaw ini sa nairehistrong 95.9% kan Mayo taon 2024 at 95.5% kan June 2023. Ang bilang ka mga Pilipino na may trabaho nasa 50.28 milyon kan June 2024, halangkaw ini sa bilang ka mga trabaho kan May 2024 na nasa 48.87 milyon asin 48.84 milyon kanang talikod na Hunyo taon 2023. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, nasa 333 na police personnel halis sa Police Security and Protection Group ang nirecall kan Philippine National Police halis sa government as in private sector kan nagtalikod na July 2024. Sigun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sa sinampit ang bilang 225 na mga police ang dideploy sa National Capital Region Police Office, kabali na ang 75 personnel na dati nakadestino bilang mga security detail ni Vice President Sara Duterte. Gamit man ang datos kan PNP PSPG, sinabi ni Marbil na 373 police personnel na iba-iba ang ranggo na may combined monthly salary na 12.5 million pesos. Sa ngunyan, naka-assign ng mga pulis sa local communities para sa mas magamit sa seguridad kang publiko. Ipinalawas kang PNP ang datos bilang kasimbagan sa espekulasyon. Kang Vice President ng Pilipinas na na-single out siya sa recall process kung saan siya sana ang tinanggalan ng mga police security. Mientras tanto, nagluwas man sa datos na iguang 277 exist officers halis sa National Headquarters kung saan 43 ang bagong promote na lieutenants asin 103 man ang bagong appoint na police commission officers ang nare-assign sa NCRPO, kaya abuton sa 647 ang gabos na mga pulis na naibalyo sa National Capital Regional Police Office. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga baretan nato muna, nagtutubod si PNP Police Regional Office Davao Region Chief Police Brigadier General Nicolas Torin III na nagtatago sa naman sa Kingdom of Jesus Christ compound sa barangay Buhangin si Pastor Apollo Kibuloy. Pasado man sa sendang na-receive mga informasyon sigong kitore dahil naghali sa 30 hektaryas na compound si Kibuloy na ginagamit ang nagkapera sa mga tagasunod bilang shield tangaling day laugon ka mga pulis ang compound. Kabinado man si Tore na niyang rason kung tano na nidipisi na silang iserbi ang arrest warrant laban ki Kibuloy. Batandaan, pinugulan ka mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga operatiba kan ilansar ang police operation kan Hunyo 10 kung saan pinugahan ang mga pulis ng tubig ka mga ini. Dahil sumutili sarong o bako sumutili sarong self-defense sa lado man kan tropa ni Kibuloy. Sabi ni Tore, binibiri pikarmaninda ang mga informasyon na sa indang na-receive sa hotline matapos ang pagkaparuwas ng 10 million pesos na reward sa isa-ibang mga kapagtauling informasyon na sa kinakamugtakan ni Kibuloy tanganing ini madako. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kanya matugang 4 minutos na maglampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Diretso na kita, no? Ilang taon mo rin mag-report halos sa luwas bago niya ito balikan ang bago kita magpasada sa mga kakamping radyo sa mga bareta. Digdi po sa Kakampi Network News kunya pong aldaw na Huwebes Agosto 8 taon 2024. Bareta mo na hari kunya sa mga pagriba. Ito niya ito bareta hari ki Mike Grabito, kaso kan dengue sa Pasakaw, Camarines Sur, nagbungkaras kang Hulyo, basado sa record kang Rural Health Unit. Report hali kay Mike Grabito. Mike. Hayaga ni RHU Doktora Ara de la Rosa Barcinas kang RHU sa badoan kan Pasakaw, Camarines Sur na kun kang nagtalikod na bulan kan Hunyo, Mayo ning nairehistrong kaso nin dengue sa badoan kan Pasakaw
sa paglaog subot kan bulan nin July nagkaigwa nin mga kaso kan dengue sa naumitanang banwaan. Sayang kasi nung June, zero case tayo. Kaso ngayon pong July, since nagkaroon ng pag-uulan, nagkaroon ng mga lugar para mag-breed ang mga lamok. Kaya dumami po yung lamok, nagkaroon din tayo ng mga kaso. Parte kanaging magapahayag ni Doktora Ara de la Rosa Barcinas katakod ka na pag-spike kan kaso kan dengue sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur kasabay kani iyo ang pagpagiromdom kan doktora na dapat nahanapon asin linigon kan mga pasakenyo ang mga lugar na pwedeng istaran kan mga namok tanganing day na magsakat ang kaso kan dengue sa Banwaan nin Pasakaw. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, Public Safety Office may patalid sa mga trimobile drivers na nag-overprice sa sigil sa pamasahe para sa mga estudyante. Pareta haliki, Maiko Garcia. Dahil lamang ngayon magpa-timing ang mga pasway na trimobile drivers na nagsisingil ng sobra lalo na sa mga college students. Magkapira kay mga estudyante sa kolehiyo sa Siyudad Canaga ang nagre-reklamo huli sa mahalo na plete sa trimobile na minimum 30 pesos pasiring sa Bicol Central Station. Yan sa mga nagkaklas sa BISCAS, NCF, USI pati na sa Ateneo, nakadakla nag-i-star Luwas Canaga. Sa presenteng fare matrix, sa pagpaserong trimobile, 11 pesos ang regular fare, 9 pesos sa estudyante senior sin PWD sa primerong 3 kilometros. Kung susukulo ng distansya kang Ateneo Main Campus, pasiring terminal, 1.8 kilometers na. Kaya di pwedeng i-consider ang double ride. Ang nasabit na rota, takadakli sa mga trimobile hanggang Plaza Daang Rota, asin iba naman daang Lunadaan, pasiring terminal. Sa ngunya, nakikipagkoordinaro naman si Gumba, ang Public Safety Office, sa mga eskulandangan makondusir ning oplan disiplina sa mga nagpapasaway sa luwas kan mga kolehiyos. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Tututusan Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 8 minutos na po, magalampas ang oras na alas 6 din pag-aaga. At sa babalik kami, pare-panago sa mga baleta sa Kakampi Network News. Kaya ba niya ito mga baleta halos sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Testimonyato kung areglado ang linya ka sa itong mga Kakamping Radyo para sa mga bareta ngunya na pagkaga. Ito mga bareta magali po dyan sa Rinconada sa pagkan DWEB FM Kamsur. Para ito naman si Benny Dicena. Benny! Negative. Sa Italias ka mga barata, halilig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Opisyal lang yung sinumigar kasudma sa plenaryo sa sesyon regular kan sanggol ang panglalawigan kang probinsya ng Camarines Sur. Ang comment report kang Committee on Education na pinapamayan ni Board Member Shai Fardo Noble. Urog na sa gidibunin ng pag-aaral sa ipinasar na ordinansa kan sanggol ang bayan kan Banwaan na Bao na may relasyon sa issue kan o alternative learning system sa nasabi ng Banwaan. Sigun kay Board Member Shai Noble, isinumitir sa Senate Committee ba para sa opisyal na pagripaso ang Ordinance No. 1, Series of 2016 ang katuyuan, ma-institutionalize asin pagpakusog kan alternative learning system sa Banwaan. Sigun kay Board Member Noble, ang Senate Committee ba, nag-complik ang gabos ng mga prosedimento sa magkakanagon pagripaso sa ordinansa asin sandang napatunayan na nasabi ng pinaso ng legislasyon nag-comply sa mga nakapalaman sa konstitusyon asin iba pang eksistidong mga leyes nasyonal. Ninhuli ka ni sigun sa bukal
kan ringkunada halis sa banwa na buhi sa indang napatunayan ng ordinansa balido asin ipigrekomendar na aprobaran kan Konseho Provincial Kasudma. This is with regard to the ordinance amending Section 23 of the Municipal Ordinance No. 1, Series of 2016, an ordinance institutionalizing and strengthening the alternative learning system in the municipality of Baar and appropriating funds thereof. So the committee has been furnished a copy of the ordinance, the certificate of posting, the attendance of public hearing, and the minutes of public hearing. After thorough deliberation of the committee finds that the hearing ordinance is in accordance with the Constitution, the Governance of Basic Education Act of 2001. In view of the foregoing, the committee declares the ordinance in order and recommends its approval. Signed by yours truly as the committee chairman, the vice chairman, the Honorable Ryan Senior, members Honorable Romulo Hernandez, Honorable Wilfred Villanueva, Honorable Ben Añate, Honorable Nina Calco, and Honorable Vanessa Senior. I move for the adoption and approval of the committee's organization. Parte kan pagpresentar ni board member sa Nobres sa Saindan Committee Report na inaprobaran kan mayori ang members kan sangguniang panglalawigan kan probinsya ng Camarines Sur kasunod na. DWEBFF Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lalo lokal, Sarong Heroes Welcome ang naghahalat kunyanal daw sa Irigenyang 2024 Paris Olympian na si Joanny Delgaco. Ini matapos na lokal na gobyerno Ciudad de Iriga sa liderato ni Mayor Wilfredo Cuba Arriba Oliva asin Vice Mayor Edsel Fernando de Mewat ang pinag-iimbitaran ang interong komunidad, particularmente ang interong taga-Ciudad de Iriga para sa Grand Homecoming Celebration para kay Joanny Talagtag Delgaco na sarong ipig-orgol yung atletang Irigenya na nagrepresentar sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics sa Women's Rowing Single Scull. Anak sa si Delgaco magigarunduan na nagtapos nin ika-20 sa 24 mga rowers na naglalaban asin sa mga taga-Southeast Asia. Siya ang best finisher sa nasabi ng contestant asin din si Delgaco ang ati ni Mrs. Lando Delgaco kyan na Barangay San Francisco sa Ciudad de Iriga at yan alas 2:30 rin paghapon magkakayo ganin motorcade sa Sitio Papro magkakayo ganin Thanksgiving sa alas 2:30 rin paghapon sa Iriga City Sports Complex asin pagkatangi alas 6 magkakayo ganin pasasalamat show nagigibuon sa Iriga City Plaza. DWEBFF Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Dagdag na bareta sa lalo lokal yaw sa linya sa Erwin Del Castillo. Interong nag-andam mo niyan ang Department of Agriculture o ang DA sa Banwaan ni Nagwa kung huli tanabuhan na naman ang helang na ASF sa mga ataman na uri. Mga barangay kapitan sa 40 sa barangay sa Banwaan ni Nagwa tinaon ang pulir ng Department of Agriculture para ipan-release ka inggan niya ron ang mga may backyard piggeries o ang may mga saradit o ang mga saradit na hog raising sa Banwaan para maiparehistro sa indang opisina ang sa indang mga ataman na uri. Ang latag ba kung ibinarat ka at pamayog ka Department of Agriculture ng Banwaan ni Nagwa sa pamamang ni Engineer Liger Veles kasi sa pag-imbestigar ka sa indang grupo. Salvado pa ang gabos sa barangay sa Banwaan ni Nagwa sa ilang na ASL. Ang latag Department of Agriculture ng Banwaan ni Nagwa nagpagirundong na maging alerto lalo na ang maggabos ng mga may backyard piggeries sa Banwaan asin na imatakot na ipag-report sa indang opisina kung ang sa indang ataman na ulig masing Thomas ng ASF. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEBFF Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Yan sabi yun ng mga bareta halidig sa DWB Camsur ini ang salita na si Benny de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Pagano sa regular na mga tugang estudyante mga barata halit sa partido sa palikan Kiyang Kakampi Partido. E para ito naman si Rene Riosa o problema si Frank Sotero Partido ko. Partido ko. Sa Kiyang Kakampi Partido. Nasa ikatulong aldaw na ko dyan, alibang aldaw na pinagkatalaan ng medical vision sa Banwaan ka na sa Ruma, Camarines Sur. Sa pagitan ng Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte sa makikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Susog kibis Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafuerte kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Sa pagkikipagdatabangan ni Congressman Elvi Villafu
bisita ka na medical team kan Kaperte Medical Assistance sa program kan Agosto 6 ang islang barangay kamatandang Truma. Matang nga kasod libre nga service medical man ang tanaw sa mga residentes sa pinakarayok barangay kan Banuana si Ruma na yon barangay San Ramon. Onyanal daw daday kun ka na medical mission ng Islama na barangay kana Butawanan na may nakulang populasyon. Mantang nga noon sa pangaldaw o sa pangapat na aldaw na mangyayari man o apat na aldaw na medical mission mangyayari man duman sa barangay San Andres. Asin sa ultimong aldaw, ibuon man ang medical mission sa Aplan Barangay kan Barangay Fundado. Apera sa medical team gikan sa Kaperte Medical Assistance Program. Presente man ang grupo kan Team 1 na si Ruma sa pamamayo ni Vice Alcalde Sandy Undiza. Mientras tanto nasa pangpitong aldaw naman ngunyan ang pinag-sasagibong rice distribution program sa Banuan kan Karamoan Camarines Sur. Inipasi man sa impormasyon na nakaabot sa KM Kakampi Partido sa pag-distribute nila bagas sa lambang household na mayong pinipili sa Karamoan. Presente man ang bagong amigo ka na partido na si Marco Imperial Gumabaw asin Vice Alcalde Biyong Panuelos na aspirante man para bukal kan ikapat na distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. El Partido Kakampibo Network News. Sa iba pa na barata, World Cafe of Opportunities Job Fair, ikukundukta kan test dasin Camarines Sur peso ngunyan aldaw. Niloriana sa detalyas kan barata. Ng 2024 National Tickbook Day Job Facilitation and Technical Education and Skills Development Authority TESDA, pati naman ang gobyerno provincial kang Camarines Sur sa pahay kang Kamsur Peso at makondustasin concerning World Cafe of Opportunities Job Fair ngunyan na pagkagdaw. Ini ang naging pahayag sa Kakampi News sa entrevista kasugong pagkagat kimit sa trabaho pamayakan sa nabitang opisina. Susum sa pahayag kay ni dagmang subuot ng mga opportunities na naman ng trabaho lokal asin man overseas andarakan sinambit ng job fair. Sigundigdi dagmang ng mga lokal na kumpanya nagkonfirmar na mga participability kung sa infected kaya sugma igwan subuot sindanin disinubing mga lokal na mga kumpanya na nagkonfirmar na mga participar sa job fair mantang igwaman subuotin tulong mga overseas agency isa na nakatara na mag-participability. Ipipahayag pa man kay ni nasiring ka mga nain ng mga job fair one stop shop ang sinambit ng job fair nihuli sa ang ulaing kan mga local as overseas agencies siya on ang iba-ibang mga government agencies arog ka na Department of Labor and Employment SSS sa Pag-ibig, PhilHealth, PSA, Department of Migrant Workers sa UWAS, iba pa. Yan tanto ang sinabit ng programa para sa tutulod kay liderato ni Governor Luigi Villaparte sa katuyuhan na matabangan ang mga residentes ka na probinsya na makakuha ni na marayasin tultul na trabaho sa matabangan ang sa mga kanya-kanyang pamilya pasiring sa pag-asinso-asin man na pag-uswag kan lambang mga kamarninses katabang pamangkan sinambit na o katabang pamandigdi ang opisina man ni Congressman Elry Villaparte ka ni Karuan Distrito ka na probinsya sa Camarines Sur kasumpay paman ka ni duwat na nangapudan na si Misha Toralyonin sa mga job seekers na pisaran ang sinambit ng aktibidad gigibuhon ini sa first level kan na Robinson's Place Naga bapon ngunyan alas 10 nin pagkaga sa kudang alas 4 at tiyan na pagkahapon. Dahil namarata sa radio lokal para sa Kakampi Network News, Kapuman Siniloriana, Marinaga. El Partido Kakampibo Network News. Ang ultimong nga barata DTI inalansaran strategic plan sa pagpapakusog ng halal industry sa Bicol. Inalansar kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang halal Friendly Philippines Program na may objetong mapagantad ang demanda sin pagkakaigwanin mga halal products sa sin serbisyo sa Bicol Region. Isa sa gibo ang regional o pinagsagibo ang regional launching kan nasod Agosto 7 duman sa probinsya kan Albay. Nakonsain ini ang pinagatindaran ni DTI Bicol Regional Director Dindo G. Nabol, Regional Development Council Chairperson Gobernador Ricardo Padilla kan Albay, Dola Bicol OIC Regional Director Imelda Romancillos, Representative gikan sa Office of the Republic of the Philippines Samira Ali Gutok, First Bicol Sultan Al-Amina Dato Manong Hasan, mga empleyado kan DTI Bicol asi nagkaprang micro, small, medium enterprises. Tikon paman ki Regional Director Nabol,
target nindaan 20 micro, small, medium enterprises sa Bicol na maging halal certified bago matapos ang taon. Sigon Parigdi, magsasagibo man sindanin mga training tanganing masuportaran ang sinambit ng programa sa tabang kan iba pang ahensya kan gobyerno. Dugang pamaninabol na sa pag-isubot kay ni o sa paikan paggalansar kan sinambit ng programa sin kolaborasyon at mapaparikas ang proseso kan sertifikasyon para man sa mga halal products na mabutwa sa riyon. Apiradigdi, matao manin na subot nin oportunidad sa trabaho o matao subot inin oportunidad sa trabaho para man sa mga Bicolano. Pinagkataon doon manin sa Mira Ali Gutok ang mga lakdang sa pagpapagantad kan demand kang halal services gikan sa domestic market sa nasyon. Pinagtanan doon niya, bako lang nga maikot ang mga produkto sa sinapit ng roadmap, kundi iiba man digdi ang halal tourism, food science, and technology as in halal financing. Pinag-ing kami na paman na Regional Director Nabol ang mga micro, small, medium enterprises, agencies, academy as in establishmento na magpa-certificar bilang halal friendly nilunis na potensyal kang halal industry sa ekonomiya kana Bicol. KM Partido Kakampibo Network News. Kakamping Junior ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendung para barata, Rene Oritosa, Babalos sa Marinaaga. Ini ang Kakampi Network News. Thank you, Partido. Sa sunod mga barata, oras kunyan alas 6:25. Isunod na mga barata, haliban sa BBS-FM sa Naga City. Barat naman si Junel Cuba. Junel. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi ka Kambing Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS-FM Naga. Sarong babae naging biktima nin panda lalaslas nin baga sa sarong simbahan sa laog kan na siyudad kan na Naga. Anda nasambit ng biktima ng babae na biktima ka na grupo sa modus na panglalaslas nin bag asin na nakuadigdi. Ana abuton sa 29,000 pesos na kwarta na kung sain na nakabugtak sa parte mismo kanda sa iyang baga asin na anda mismong kinakamugtakan na kana nasambit ng simbahan da ana aranisa naman sa bangko o sarong bangko digdi sa laog kan na siyudad Kinaga segunda kikapitan na Efren na Nipomusino kan na Barangay San Francisco basado sa mga nakuha kan na CCTV risa subuot na pigmamanmanan kan sarong grupo ang babae ninhuli tamay nakabantay na subuot sa babae mantang nagkukuha pa lang nin kwarta sa bangko asin kan na magpasiring na ini sa simbahan asin da magpamibi may ibang grupo man na nagdumanda asin na nagsunod sa babae piglaslas ang bag asin da pigabugtakan ka na kwarta kaning danga na nakwa ana kwarta na kung sa'y nagkakantidad 29,000 pesos o rin naman subuot kan mariparo kan biktima na nakwa na palan an sa iyang kwarta sa nilaslas na bag kan nasambit ang mga suspek padagos na pigi-imbestigaran pangunyan kan pulisya ang insidente asin padagos na pinag-aaram kung anong grupo ninulit a pigtutubudan ninda inisarong modus ninulit a may kapariyong insidente naman na nangyari kaniduman sa parte mismo kan siyudad kan na Tabaco sa probinsya kan Albay. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga pamilyang nag-i-star sa gilid kan salog, dakulang ambag sa basura sa salog sigun sa sentro. Boyet Paderes sa detalye. Wait. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado out of coverage area. Please try your call later. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Kada ko lang nagkabirigla sa parte mismo kanda tinampo na pinagasaraan digdi sa laog kan na siyudad kan Naga sa pinagibong one way kan na PSO
kada sudma dakol na mga motorista sa laog kan na siyudad Kinaga an bigla na sana na nagkaigwanin na pagbibigla. Inuli man kan na pinagibong one-way ang dalan na yaon sa Naga Central School 1 asin na Central School 2 kung saan ang mga motorista pwede na maglaog gikan sa parte mismo kan na Piña Francia asin maluwas na duman sa parte mismo kan na Kobe Street. Anda bigla na pagbabagong ini nagkausanin pagkaribong asin na pagkabuyo sa mga motorista na nag-agi sa nasambit ng tinampo. Nagpiling-piling na lang ana mga payukan na nasabing mga motorista asin man ang ibadigdi nagmumuda sigun sa Public Safety Office sa PSO kan siyudad Kinaga temporaryo pa sa ini asin na pigmauot nindang gibo na permanente sa oras na magibuan na nin sarong ordinansa ana nasambit ng bagay. Ana pagbabago na ini nahiling nindang solusyon da sa gabatdakan bulos kan trapiko sa nasambit ng lugar sa oras na pagatud asin pagsundo sa mga estudyante sa mga eskwelahan na nakapalibot sa sinambitan ng lugar. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pag-surrender kan sarong o balikan tan linya kan naputol na report ni Buyet Paderes. Buyet. Dakulaan ambag sa ati asin basura sa salog kal mga pamilyang nag-i-star sa gilid asin nangangalakal sa erarum kan tulay sa Naga River. Nasakop kan Barangay Piña Francia, San Francisco, Dinaga, Tabuco, asin Sabang. Sigun kay CJ Santua, pamayo kan Naga River Management Unit na pirang taon ng pigsisitar ang mga pamilyang nasambit asin ang mga nagduduman sa ilalim kan tulay para mga lakal parisuway ang mga nakukuang kalakal na ibang daay mapapakinabangal pig aapon sa salog. Alagad ang mga inipa balik-balik sa ambit ng lugar. Magin ang mga informal settler na nag-i-star harani sa salog ang ruin ng pig relocate kan Housing and Settlement Office. Alagad nagbabalik pag-iraray. Maski pigbugta ka na ng barbed wire sa irarong nag-aagi ang mga ini. Kaya palagos ang pag-apon ng basura sa salog. Sigun kay Santua, parte lang kan Bicol River ang Naga River kaya salit lang ng porsyento ang mga basurang ini alagad bako ining rason para maging kampante asin magpabaya ang lokal na gobyerno. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, pag-surrender kan sarong NPA sa Camarines Sur, halawig na pakikipagulay bago na kumbinsi kan na mga miyembros kan PNP. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinagkumpirmar ni Major Sherilyn na tagapagtaram kan na PNP Camarines Sur na pag-surrender kan sarong miyembros kan NPA sa probinsya ni Camarines Sur halawig subot ang naging negosasyon. Bago pa man subot ini magsunod sa indang pangapudan na mag-surrender asintang kuroson ang gobyerno ang tangani subot na makaibanan kay ni ang sayang pamilya. Sabi natin, yung hindi naman nagawa ito ng isang araw lang, masusing pakikipag-usap at pagpapaliwanag po na mas maganda pong mabuhay dito sa baba, nakasama po ang pamilya. So kagabi nga po, na-realize na po yun at nakaharap po mismo ng ating provincial director yung ating pong nagbalik loob na kababayan dito sa Camarines Sur. Partiyan ka naging pahayag ka na tagapagtaram ka na PNP Provincial Command na konsay na kakatakod kay ni panagapudan pa nasambitan ng opisyal sa iba pang mga miyembros kan UP Police Army na magbalik loob na sa gobyerno ng ulit na kadakol na benepisyong nakaantapay o nakaabang para sinda alalayan sa saindang panibagong buhay. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ibabang Bareta, pisirikod ka na lokal na gobyerno kan Banwaan kan Calabanga Camarines Sur piga imiendaran sa sanggunian na bayan matapos kan 21 taon. Darrell Banya sa detalye. Makalihis ang 21 taon inamiendaran kan lokal na gobyerno kan Calabanga ang sa indang Fisheries Code. Sinabi ni Municipal Councilor Adonis Aguilar na bigpasar sa sanggunian bayan kan Calabanga sa Lindonggan Committee on Rules, katuan kang Committee on Agriculture and Fisheries ang pag-amyenda sa Fisheries Code 2003-04. Sigun si Aguilar, operito kan sinambit ng lakdang na maprotehiran ang sa indang municipal waters
para man sa masunod na panahon as in henerasyon sa paagi subuhot kan pag-amendar ka ini mas may incorporate ang Republic Act 10654 o ang Fisheries Code ka nasyonal as in tignaray nakatuwang ang Fisheries Management Unit as in ang Municipal Agriculture Office sa pagprotehir sa saindang nasasakupan na kadagatan sa Panuaanin Calabanga. Kaya welcome ang gabos na magsira kay puhan na kumplituhon sana o kumplihon ang mga provisions o requisitos sa napigahagad ng lokal na gobyerno. Pagkatapos, tutugutan na ang mga ining maglawod maski pa bakong taga Calabanga. Alagad sa lindungkan pag-amyandar sa saindang Fisheries Code, ipinapangalad na magsira ang bakong taga Calabanga. Bawal naman ang mga darakulang baruto asin ang mga troll, tangarig na maprotehiran ang mga corals, ang mga sira asin maprotehiran man ang saindang kadagatan. Pigsyerto kan konsyal na padagos ang pagbilog ng lokal na gobyerno din mga programa na makakatabang sa indang mga residentes asin man sa pigkukuahan nin kabuhayan. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Oreng barata sa lado lokal, bakong makatarungan na pagsingil subuot nin multa kan PSO digdi sa laog kan siyudad Kinaga, piga agrangay ngunyan kan mga tricycle driver sa laog kan Naga, pigki-question ngunyan kan mga tricycle driver, an subuot 116 pesos na dagdag na singil na multa na tinataukan na Public Safety Office PSO sa mga nagkakayod na mga tricycle driver sa laog kan siyudad Kinaga. Mauut man na linawo ni Konsyal Hilbilin ang dagdag na 116 pesos sa binabayadan na multa apwera sa multang babayadan kan mga nagbabalga sa traffic rules. Dagdag panibilin sa pigrereklamo ninda sa grupo kan na mga tricycle driver, anday pwedeng magbayad mismo sa PSO asin sa GCash na pinapabayad nin multa kung sain igwadang dagdag na singil ang PSO. Yan tabi kakamping June an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Thank you, Junel, mga pakinibahal dyan sa BBS FM Naga. Oras natin na matugang 15, umagalang 35 minutos magalampas ang alas 6 ng Bagaga. Babalik na dyan para sa iba pang mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas, lapas, Kakampi mo. Ni Alcalde Rex Uliba kan Iriga City na bakuna mga taga-syudad kan Iriga. Ang mga kaprobitsar kan binukasan na Science High School sa saindang syudad kundi mga estudyanteng kwalipikado gikan sa iba pang banwaan dyan sa Rinconada area. Ipinahayag ang alkalde na mangyari yan oras na magkaikuan ng bagong site na Science High School kung sa'y magkakaikuan ng inisyal na school building sa espersos ni Congressman Mix Villaferte kada Rinconada area. Pinasalamatan man kang alkalde ang pagmaigot ni Congressman Mix katabang si Congressman Elry Villaferte para maging matrayumpo asin maging kapakipanginabang na sinambit ng binukasan na Science High School dyan sa Iriga City katuwang ang Department of Education. Uya si Mayor Rex Uliba. Kaigwa po ning screening, kaipuhan mag-take ning entrance examination and may 256 po na nag-apply and limited lang kaya sa duwang section kaya 80 lang po ang na-accommodate igdi sa school year na ini. However, hinihiling ta na pagka nagkaigwanan ng school ID, ang fund will be coming from the national government na yung gigibon ni Congressman Mix Ngunyan sa tabang ni Congressman El Rey, definitely madakula ini. Kaya ang kondisyon ni Congressman Mix, the local government of Iriga will be looking and identifying, providing the site
and siya ang mapatugdok ng mga school buildings, and we were promised na comes 2025 igwa ng 8 classrooms ang newly established Iriga City Science High School. Parte ang kamapayag ni Mayor Rex Oliva kan Iriga City barangod sa bagong Science High School sa Saindang Siyudad. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado lokal. Madulok ang Metro Naga Water District sa Sangguniang Panlungsod kan Siyudad Garaga para hagadon na magpasar ng ordinansa o kunaiban resolusyon. Tanganing magkaigwa ni puder asin pag-imporsar sa pagbawal sa paggamit ni mga booster pump ka mga miyembros konsumidores na babawal na saro sa pigtutubulin ko niya na kapiktar sa bulos kan kamaluyang bulos kan tubig kang Metro Naga Water District. Ipinahayag ni Gilbert Albero, chairman kan board kang Metro Naga Water District, daw na nga ni igwa silang board resolution na nag-regulate sa paggamit kan booster pumps. Mayo silang puder takaling mag-inspeksyon asin man magsitar sa laog ka mga residensya ka mga konsumidores na nagagamit kani. Kaya gusto nindang magkaikuan ng sarong ordinansa o kung man resolusyon ang Sangguniang Panlunsod kan Siyudad Garaga para istriktong maimplementar ang sinambit ng pagbabawal. Pigli naman kan MNWD, dahil man totalmenteng bawal ang paggamit ng booster pump kan mga member consumers, alagad kay puan magkabit ng tama. Nangyayari kay ngunan, direktang ikinakabit ang booster pump sa mga linya na saro sa laging kausa, taganing magluya ang pressure kan tubig sa ibang lado ka mga miyembros konsumidores. Sa irarom kan sa indang pigpasar na resolusyon sa board, malinaw na may ipinapataw na penalidad sa isayman mananakupan na nagagamit ni mga illegal o bakong tamang pagkakabit ni mga water booster pumps. Itinutulod ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol Sur Party List ang pagkukulisir ka mga lokal na gobyerno asin man kang Bureau of Fire Protection ning periodic building inspection. Yan takaning maiwasan na day na mautro ang nangyaring dakunang kasulod duman sa Metro Manila na ikinaganan ning 11 katao ka nagtalikod na simana. Kasabay ka pigtulod ni Yamsuan ang tulos na pagpapusog bilang lay kansayang propostong New Building Act tanggaling maiwasan ang mga kaparehas na insidente. Sigun sa kongresista, ang nangyaring kasulod duman sa Binondo, Manila, saro sa pinakamalalang kasulod sa Metro Manila, Pun kan masulo ang Kentix Factory sa Valenzuela City kan 2015 kung saan 74 ang binawian ng buhay. Inumaman ni Yamsuan si DILG Secretary Piramin Abalos Jr. na nagpromesa na lalapagon ang may paninimbagon sa trahedya asin na Malia Mayor Hani Lacuna Pangan sa kasugang kanina bago rusining inspeksyon sa mga edipisyo na may 15 taon na po na ikonstruir para masiguro na nagsusunod ang mga ini sa Fire as in Building Codes. Sigun pa kay Congressman Yamsuan, sa rarom kang proposed ng New Building Act o House Bill number 8500, magiging mandatory ang assessment sa mga edipisyo na lampas 15 taon na o na itugdok para masiguro ang seguridad ka mga ini. Sa rarom kang proposed rinipasuhon man ang Building Regulation Standards Council na pamayuhan kang Undersecretary for Technical Services kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang House Bill 8500 inapormaran kang Kamara ng Representantes sa ikatulo na pagbasa kan nagtalikod pang bulan. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Para ito niya mga tugas sa luwas kang Pilipinas. Nagpositibo sa COVID-19 ang lampas sa 40 atleta na nagkakawat sa nagpaparagos na Paris Olympics. Kabali sa mga atletang nagpositibo, ang high-profile athletes. Sa rodigdi si British swimmer Adam Petty. Si Petty nanggana ng silver sa 100-meter breaststrokes. Alagad sa nung aldaw matapos kainin, dagos na siyang nagkahilang.
Maging ang Australian swimmer na si Lani Pallister na day managdagos sa sayang event sa women's 1,500 meter freestyle matapos siyang magkahilang sa Rusya sa mga pinadauman kang Australia team na mapuli ning medalya. Sigun sa World Health Organization, paragos manggararay ang pag-ikot kan virus na nagdadala ng COVID kaya kay puan baging malikay ang kada atleta. Inabisuan ng WHO ang mga nasyon na lalo pang hiwasan asing kusugan ang sedang response system laban sa sinambit ng helang. Nagtapos ang kampanya ni Ira Villegas sa 2024 Olympics sa semifinals. Mayong gold, mayong silver, alagad itinaon niya ang gabos bilang parte kan historikong laban kan Team Philippines. Asin ang sayang bronze, dapat isilibrar asin tingkalagon kan masunod na henerasyon ka mga Filipino Olympic medal hopefuls. Direktor yung posibiligas ki Turkish fighter Businas Kakiruglo sarong dating world champion asin Tokyo Games silver winner via unanimous decision 0-5 sa court Philip Charter sa laog kang Roland Garros. Nakontento na si Villegas sa bronze, alagad nagpromesang mabawi sa mga masunod na torneyong sa iyang babalihan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tukang yara po mga balita kasunod ang tabayaran sa Kakampi Network News. Gunyang pong aldaw na Webes. Hautso na kitang gunyang kambulan Agosto taon 2024. Mga balitang naantabayaran sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayaran naman kita via FB Live, asa mo yung online live streaming sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ali po rin sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Parang ko sigin palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkatabay. Sagun sa masunod niya itong pagkatuning amin ng mga bareta. Digdi sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur.